Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time at tungkol sa usaping pangako. Sus, sa dinami-dami ng kantang naisulat tungkol sa mga pangako, hindi pa rin kayo natututo na mas may tsansa pa yon na mapako kesa magkatotoo. Diba? Kaya hindi ako naniniwala kay Ate Reg sa kanta niyang Pangako hindi kita iiwan. Tsaka diba kay Sir Ray Valera nung kinanta niya yung awiting Pangako sa'yo ipaglalaban ko. Oo, tsaka hindi rin ako nagpabola sa kanta ng Shackle na Pexman, mamatay man. O, diba? Mga peke yun. Hindi totoo yung mga sinasabi nila sa kanta na yun. Mas naniwala pa ako kay Lani Misalucha nung kinanta niya yung Nasaan na ang pangako mo noong Hindi alam yung lyrics. O, diba? Eh, sinasabi ko sa inyo, minsan talaga kailangan nating i-assess, kailangan nating alamin kung ano nga ba yung mga salita tinatanggap natin, kung alam ba nating totoo ito, 'di ba? Kailangan nating i-filter minsan no, para sa dulo hindi rin tayo yung magmumukhang tanga, hindi rin tayo yung mukhang aasa-asa, hindi rin tayo yung masasaktan, 'di ba? So this is also for our benefit. So ikaw ba, yes friend? Naniniwala ka ba na ang pangako ng jowa mo ay parang national ID? Kasi ilang taon na ang nagdaan pero hindi mo pa rin nahahawakan. Diba? Parang yung pangako ng jowa mo na ang tagal-tagal na niyang sinabi sa'yo pero wala pa rin. Hindi pa rin nangyayari. Hindi pa rin naisa sa katuparan. At hindi mo naman siya pwedeng i-pressure na, uy, ano na? Asan yung mga sinabi mo sa akin noon na nagsisimula pa lang tayo? Sabi mo, kapag naging tayo na, pag naging mag-asawa na tayo, gagawin mo kung parang reyna. Pero bakit ngayon para kung kawal? Diba? Yung mga ganong klase ng bagay. So ikaw ba, minsan ka na rin bang napangakuan? Minsan ka na rin bang nasabihan nang hindi ka ipagpapalit or hindi ka iiwan yan? Diba? Yan yung mga pinaka-basic na pangako na ibinibigay sa atin. Kasi hindi ipagpapalit, kasi hodang hindi iiwan. Sabi niya lang yon. Naniwala ka naman agad. Kahit pumunta ka pa ng pawn shop, try mong isang layo mga pangako niya sa'yo, hindi yung tatanggapin. Bakit? Kasi peke. Kasi hindi totoo, 'di ba? Kasi gawa sa tanso. Oo, yan yung mahirap no, mga yes friend, kapag masyado tayong humahawak or kumakapit sa mga bagay na sabi-sabi lang, 'di ba? Sali-salita lang. Kaya ang daling manloko para sa mga manloloko kasi for them, laway lang yung puhunan. Bibigkasin lang nila, sasabihin lang nila. At andun na yung chance at pagkakataon na mapaniwala ka. Samantalang ikaw, 'di ba? Feeling mo lawayan ka lang niya. Bigyan ka lang niya ng mga salitang malupit. Okay ka na. Baliwala na ulit yung sakit, 'di ba? Ewan ko ba sa'yo kung bakit ang bilis-bilis makuha ng tiwala mo, pero hindi naman kita masisisi, no? At the end of the day, ang problema naman dito ay yung mga taong ang hilig magbitaw ng salita pero hindi naman pala magagawa. Mga taong ang galing-galing mangako. Sasabihin pa, itaga mo pa raw sa bato, ending posible pang mabiyak yung bato pag pinukpok mo sa ulo ng tao ng loko sa'yo. Diba? Papaputol ko yung daliri ko. Diyos ko, narinig ko na yan. Marami na nagsabi ng ganyan. Yung ending, kompleto pa rin yung daliri nila. Diba? So alam nyo, ito yung sinasabi natin na madaling sabihin pero mahirap gawin. So ikaw, kung meron kang paninindigan sa mga salitang sinasabi mo, hindi ka basta-basta magbibitaw ng mga salita. Lalo na kung hindi ka naman sigurado.
At may mga pagkakataon din naman talaga no, na nakapagbibitaw tayo ng mga salita dahil sa bugso ng damdamin, dahil sa emosyon. Yung tipong masaya ka lang kaya nasabi mo yun, di ba? Kaya nakapangako ka kasi nadadala ka sa emosyon mo na masaya ka, natutuwa ka. Pero sa likod nun, hindi ka naman talaga sigurado kung kaya mo bang tuparin, kung kaya mo bang gawin. Or hindi naman kaya sadyang gusto mo lang pasayahin yung taong pinangakuan mo sa pamamagitan ng mga mabubulaklak na salita pero hindi mo inisip kung kakayanin mo bang magawa. Mapapanindigan mo ba? Kakayanin mo ba? Mas mapapasaya mo nga ba talaga siya kapag nagawa mo na? So bottom line, ang pangako po ay isang sagradong salita. Binubuo ng mga pangungusap na dapat totoo, na dapat hindi galing sa pagpapanggap. At kapag binigkas ng labi mo yung mga pangakong ito, kasunod nun yung dapat ay tutuparin mo. Kapag binitawan mo sa harapan ng isang tao ang pangako, kahit anong klase pa yan, mababaw o malalim na pangako, dapat gagawin mo. Tutuparin mo. Kasi may isang taong umaasa sa mga sinabi mo. May isang taong naniniwala sa'yo. May isang taong nagbigay ng buong pusong pagtitiwala sa'yo. So nasa sa'yo na lang yun kung sisirain mo yung pangako na yun or yung tiwala na ibinigay sa'yo. 'Di ba? Hindi lang sa relasyon. Minsan nga mas talamak pa to pag eleksyon, 'di ba? O aminin nyo, Diyos ko naman, hindi na kayo natuto, dapat sanay na kayo lalo na sa mga paasang politiko. 'Di ba? O hindi ko nilalahat, tamaan sa pool, bala kayo dyan. 'Di ba? Usong-uso to pag eleksyon, yung mga nangangako, nagsasabi ng kesihodang ganito, ganyan, pag ako binoto nyo, naku, tigilan nyo ako. Oo, madaling sabihin yan, pero pag nakaupo na sa pwesto, ano nga ulit yun? Ano nga yung sinabi ko sa mga tao? Wala na, nakalimutan na. At ganun din po sa kahit anong aspeto, kahit sino ang kaharap mo, basta nangako ka, dapat tuparin mo. Yun lang naman yun eh. 'Di ba? Walang ibang pupuntahan tong usapan na to. Nangako ka, tuparin mo, tapos ang usapan. Kasi kung hindi, nangako ka, hindi mo tutuparin, edi lapok ka, 'di ba? So, ang hindi ko lang maintindihan, kung bakit minsan tuwing nangangako tayo, lagi nating sinasabi na, promise. Itaga mo sa bato. Promise. Mamatay man ako. Diba? Lagi yung sinasabi, promise mamatay man. Text man, cross my heart mamatay man ako. Na para bang sigurado ka sa mga sinasabi mo, 'di ba? Tapos ang ending, buhay ka pa rin naman. 'Di ba? Walang nawala sa iyo kasi nagbigtaw ka lang ng salita, may naniwala. Anong nawala? Buhay ka pa rin naman. Pero doon sa taong napangakuan mo at hindi mo tinupad, malaki yung nawala, which is yung tiwala. So yun yung mahirap mong i-regain. Yun yung tatrabahuhin mo ulit. So that would be a lesson for you. The next time around na magbibitaw ka ng salita, siguraduhin mong kaya mong lapatan ang gawa. 'Di ba? Kaya ewan ko ba kung nagkakatotoo lang yung mga ganyang sabi-sabi na promise, nangangako ko sa'yo, pex man, mamatay man. Kung nagkakatotoo lang yan, malamang sa malamang mababawasan na yung mga taong nabigo matapos mapangakuan. O hindi naman kaya mababawasan yung mga taong mahilig mangako, hindi naman tinutupad. 'Di ba? Sana nga. Charot. Ay nako, basta ako yes friend. Hindi ko maipapangako pero ito ang tandaan mo na loyal ako sa iyo at gabi-gabi ako ang willing na dumamay sa iyo. Oh, hindi ko maipapangako pero again, ako ang bibi mo sa radyo na gabi-gabi handang dumamay sa iyo. Oh, malamang trabaho ko to. Di nawalan ako ng trabaho pag di ko ginawa yun, di ba? Ay
nako. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na bibi tayo mga ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang bibi nyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Magkasama't magkarinigan tayo muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong no problem. Ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, baby. Mwah, mwah.